Amen. Okay, so mga kapatid, mga minamahal, I believe kailangan po nating lahat ng mensaheng ito. Ang prayer po ay isa sa dinisenyo ng Panginoon para sa buhay ng mga Kristiyano. Masasabi po natin na ang prayer ay isang dakilang pribilehiyo. But sad to say, ito po yung privilege na marami po, hindi po ito nagagamit ng naaayon. So kaya ngayong umaga, allow me to encourage everyone patungkol sa inyo pong prayer life, patungkol sa buhay pananalangin po ng bawat isa sa atin. Alam nyo, sa isang simpleng ilustrasyon, sa buhay po natin dito sa lupa, kapag tayo po ay nabibigyan ng pribilehiyo, katulad halimbawa, nabigyan ka ng libreng ticket para manood ng PBA, o kaya sabihin po natin ng kung anuman na mga magiging entitled ka sana doon sa magandang bagay. Pagka ito ay hindi mo nagamit, ang sinasabi natin na sayang, at maraming pagkakataon po, hindi tayo basta makamove on dahil nasayang ang ating privilege. Pero mga kapatid, nakalulungkot mang sabihin, pero ito po ay noticeable, na ang prayer po ang isa sa pinakadakilang pribilehiyo na kung saan dinisenyo ng Diyos para sa akin at para sa iyo, para sa atin bilang mga anak niya, para sa atin bilang mga mananampalataya. Pero observing kung ano po yung nangyayari, like in prayer meeting, mapapansin niyo po na ang dami-daming mga Kristiyano, parang napaka-shallow po ng treatment sa ating midweek service, sa ating pong prayer meeting. Yung pa naman ang itinawag natin, prayer meeting. An opportunity for all of us, believers, na magsama-sama to pray together, sapagkat yun nga po ang turo ng Biblia, na ang prayer ay napakadakilang bagay. Ang prayer po ay napaka-espesyal na pribilehiyo, pagkakataon na ibinigay ng Diyos para sa kanyang mga anak. I hope and I pray na sa magiging pakikinig po natin ngayong sandaling ito, medyo mas tataas ang antas ng ating pagtingin sa panalangin at ating palalakasin ang ating buhay pananalangin. So again, our topic this morning, the barriers in prayers. Tingnan niyo po ang sabi rito, behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, neither his ear heavy that it cannot hear. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear. Naalala ko po lagi, sapagkat isa po ito sa encouragement ko, yung bang karanasan nung psalmist. Sa Psalm chapter 116, verses 1 and 2, makikita nyo po ang expression ng psalmist na siya po'y motivated sa kanyang prayer life, at ito po ay sa dahilan na talagang napatunayan niya na ang Diyos ay nakikinig sa panalangin. How about you this morning? Do you also believe that God God hearing our prayers? God hears our prayer. So, yun po ang dapat nating ma-settle sa mind po natin. Ang sabi po niya, Psalm 116 verses 1 and 2, I love the Lord because He hath heard my voice and my supplications. Because He hath inclined His ear unto me, therefore will I call upon Him as long as I live. You see, larawan po ng motivated believer, na siya po ay talagang mayroon pong malakas na buhay pananalangin. At ang motivation, sabi ko nga, picture of a motivated believer sa kanyang prayer life, knowing na ang Diyos ay sumasagot sa panalangin. Siguro po maganda na medyo bigyang pansin po natin ang ilang mga prayer verses po na nagbibigay ng assurance na ang Diyos natin ay Diyos na sumasagot sa panalangin. Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. So makikita nyo po na nandoon yung tiyak na pangako ng Diyos na sa pagtawag mo, sasagot siya sa iyo. At ang New Testament version po niyan ay yung pong Matthew chapter 7 and verse number 7, ask and it shall be given you. Seek
and ye shall find. Knock, and it shall be opened unto you. So, maliwanag po. Yan ang sabi po ng salita ng Diyos. So, nandoon po ang pagtiyak na ang Diyos ay sasagot sa ating panalangin. Pero sa kabila po ng mga talata na akin pong sinabi sa inyo, hindi po natin maitatanggi ang katotohanan na kadalasan ang question sa isip natin, bakit hindi sinasagot ng Diyos ang aking panalangin? Bakit hindi pa sinasagot ng Diyos ang aking panalangin? Bakit marami akong mga hinihiling sa Kanya na hindi nangyari? Bakit marami akong pinapanalangin sa Kanya na tila hindi na mangyayari? So, ang mga kaisipang ito ay dapat masagot, mga kapatid. And it is good na meron tayong Bible that can answer all of our questions. And this is really a great privilege for me na gamitin po ako ng Panginoon to somehow enlighten our minds sa usapin po ng pananalangin. Mga kapatid, alam niyo po, ito yung mga ilang advice, ha? Ito yung mga, yung payo na maibibigay ko po sa inyo. Una po, maganda kasi sa usapan ng panalangin, make sure that you will touch the heart of God. So, lagay niyo po sa introduction natin yan. Sa usaping prayer, ang maganda po, ang goal natin is to touch the heart of God. Yung ating pong mahipo ang puso ng Panginoon na talagang maipadama natin sa Diyos, na maramdaman ng Diyos, yung eagerness natin, yung sincerity po natin, mga kapatid, yung tiwala po natin sa Kanya. So para sa akin, ang usapin ng pananalangin ay usapin ng paghipo sa puso ng Panginoon. It is good for us to touch the heart of God. So touch the heart of God. Okay, number 2, mga kapatid, trust the hands of God. Okay, trust the hand of God. Pagtiwalaan natin ang kamay ng ating Panginoon. Di ba ang sabi ng talata natin, behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot be saved. Mga kapatid, wag naman nating ilarawan na parang si Plastic Man ang Panginoon. Kasi ito pong isa sa example ng tinatawag nating anthropomorphic expression. Ang anthropomorphic expression, mga kapatid, parang ginagamit po yung body parts, human shape, 'di ba? Sa human understanding. So, para po maintindihan natin ang magagawa ng Diyos, yun po ang masasabi po nating halimbawa. Yun po ang pinakadahilan para po magkaroon tayo ng idea sa kung ano ang kakayahan ng ating Panginoon. Hindi maiksi ang kamay ng Panginoon. So, let us trust His hand. Nag-iisip ako ng another word, 'di ba? Pero let us also trust His hearing. Pagtiwalaan din po natin ang kanyang pakikinig, mga kapatid, na siya'y nakikinig sa atin. So kaya, mga kapatid, mga minamahal, ngayong sandaling ito, matapos po nating bigyan ng emphasis na ang Diyos natin may assurance na ibinibigay na sumasagot siya sa panalangin. Again, Jeremiah 33:3, call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Ask, and it shall be given you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be open unto you. 1 John 5:14, and this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. And our text this morning, behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save. His ear heavy, neither his ear heavy, that He cannot hear. So yan po ay mga pagtiyak na ang Diyos ay nakikinig, mga kapatid. Pero maganda po na mabigyang pansin po natin na ang ating pong katanungan na bakit may mga pinagpe-pray ako na hindi ko nare-receive? Bakit may pinagpe-pray ako na hindi nangyayari? So kaya let me encourage everyone, and at the same time allow God to enlighten our minds to the answer to that question. Ano po ang sagot sa mga katanungang yan? Bakit tiniyak niya na nakikinig siya, pero bakit parang sa aking karanasan sa buhay pananalangin ko, hindi ako napapakinggan ng Panginoon o hindi ako sinasagot ng Panginoon? Mga kapatid, mga minamahal, meron din pong mga turo sa Biblia
nasasagot po sa tanong natin. Okay? Given na po yan. Alam nating lahat na sa usapang pagsagot ng Diyos, iba-iba po ang sagot ng Panginoon. Okay? Meron po siyang sagot na wait. Maghintay ka. Tama? Meron siyang sagot na hindi. Okay? Iba. Mga kapatid, importante po na ma-reach natin yung level na kapag ka nagpe-pray tayo, ang sagot ng Diyos, yes. Diba? Totoo po yun na ang Diyos, ang sagot niya, hindi, maghintay ka, oo. Di po ba? So, pero bilang Kristiyano, maganda po na ma-reach natin yung level na ang ating pong panalangin, ang sagot ng Diyos, yes. Diba? Kailan dumarating yung pagkakataong ang sagot ng Diyos? No. Bakit po dumarating doon sa pagkakataon na ang sagot ng Diyos? No. So, ngayon pong umaga, ilang bagay po ang gusto kong talakayin patungkol po sa ating mensahe. The barriers in prayers. Okay, number 1, and I know na ito po ay aayunan ng lahat sapagkat Biblia po ito. Okay? Unconfessed sins. Ang isa sa tiyakang hadlang sa ating pananalangin ay ang mga hindi natin na i-confess na mga kasalanan po natin. Unsettled and unconfessed sins. Yan po ang isa sa barriers, sa mga barriers sa pananalangin. Yung pong unconfessed sins. Biblia po ang nagsabi sa Psalm chapter 66 and verse number 18, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. So, Biblia po ang nagsabi na hindi po sasagutin ng Diyos ang ating pong panalangin. Hindi po tayo pakikinggan ng Diyos sa ating panalangin kung tayo po ay meron pong unconfessed sins. Ang sabi po ng verse number 2 ng ating text, but your iniquities have separated between you and your God. Okay? Malinaw po yan. And your sins hid His face from you that He will not hear. So, hindi po pakikinggan ng Diyos ang ating panalangin kung meron po tayong iniingatang kasamaan o kasalanan sa ating mga puso. Kung meron pong mga unconfessed sins. Kaya kapag hindi sinasagot ng Diyos ang iyong panalangin, huwag kang magtatampo sa Diyos. Huwag kang magiging negatibo sa isipan mo sa Diyos. Huwag na huwag po, mga kapatid, na magre-rebelde tayo sa Kanya. If God is not hearing us, if God is not answering our prayers, ang unang magandang gawin po natin is to examine ourselves and see if there be any wicked ways in you. Yun po ang maganda. Sabi ko nga, that attitude is very important to apply of all believers. Tayong lahat ng mananampalataya. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. And see if there be any wicked way in me. And lead me in the way everlasting. Ang sabi po ng psalmist, if I regard iniquity in my heart. Kung may pinoprotektahan po tayo, kung meron po tayong tinetreasure o mas pinapahalagahan na hindi magandang bagay sa buhay natin, hadlang po yan sa ating pong pananalangin. So mga kapatid, mga minamahal, hindi na po natin pakatatagalan dito sapagkat naniniwala ako that majority of the believers are already aware that one of the hindrances, one of the barricades, one of the barriers sa hindi po pagsagot ng Diyos sa ating panalangin. Kung bakit ang panalangin natin hindi po nasasagot, it is because of the unconfessed sins. Kaya maganda, lagi-lagi nagsisiyasa tayo ng sarili po natin. Diba? Lagi po nating tinitingnan, are we pleasing in the sight of the Lord? Diba? Ayos ba ang ating lakad sa Panginoon? So napakahalaga po na ito ay ating pong pansinin, mga kapatid. Importante po yan. So una po, unconfessed sins. Pangalawa po, unforgiving spirit. Unforgiving spirit.
Isa rin po sa dahilan kung bakit hindi tayo pakikinggan ng Panginoon ay ang pagkakaroon natin ng unforgiving spirit. Yung pang bitterness sa puso, yung pong meron tayong mga dinadala sa puso natin na hindi po tama, hindi po kalooban ng Diyos. At yan nga po mga kapatid, sabi nga ng Panginoon, sa usapan po ng paghahain sa Kanya, hindi niya tatanggapin ang hain natin kung meron tayong hindi ayos sa kapatid natin. So, yun po, isa yan. So, yung relasyon po ng mga Kristiyano ay sobrang pinapahalagahan po ng Panginoon. Kaya naman, pakikita natin, halimbawa lang po, nung nagturo siya patungkol po sa panalangin, ano raw po ang isa sa dahilan para hindi dinggin ng Diyos ang ating panalangin? Kasi ang kalooban ng Diyos, magpatawad tayo. Kung paanong pinatawad rin po tayo ng Panginoon. Remember that? Diba? Binanggit po yan, mga kapatid. Binanggit po yan sa banal na kasulatan. Kapag meron tayong unforgiving spirit, hadlang po yan para hindi po tayo sagutin ng Diyos sa ating panalangin. Makikita nyo po sa Mark chapter 11 and verse number 25, mga kapatid, na kung tayo raw po'y mananalangin, ang isa sa dapat nating gawin, magpatawad raw po tayo. Sa Matthew chapter 6 verses 14 and 15, maliwanag din po, forgive, sapagkat kapag hindi tayo nagpatawad, hindi rin tayo patatawarin ng ating Ama sa Langit. Maliwanag din po na sa turo ni Apostol Pablo, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice, mga kapatid. So dapat alisin daw po natin yan. Yung mga kapaitan ng puso, importante po. Kaya ngayon, napakahalaga pala sa ating prayer life na maayos ang relasyon natin sa isa't isa, na wala kang kinikimkim na sama ng loob. Kanina po yung mga unconfessed sins, yung mga unsettled sins. Ito naman yung unforgiving spirit na napakatayog natin, napakataas natin, na hindi tayo makapagpatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Mga kapatid, kung bakit po sa akin, tiningnan ko talaga na wala akong other option but to forgive. Una, ang iniisip ko na dyan, ako rin naman nagkakasala, ako rin naman nagkukulang. Pangalawa, yung idea po mga kapatid, na hindi rin naman healthy sa bahagi natin na tayo po ay meron pong mga bitterness sa puso. Diba? Kapag nandoon po yung galit, mga kapatid, nakapagtataka lang na may mga Kristiyano naglilipas araw, and in fact, lalong hindi po magandang tanawin na magkakasama sa church. Magkakasama sa church pero may pait ng puso sa isa't isa, nag-iiringan, nagsisiraan, o kaya mga kapatid, parang hirap tayo na yakapin ng isa't isa. Alam niyo po, ang Espiritu ng Diyos ang dapat nagpapaging united sa atin. Kumbaga yung harmonious relationship po natin, ang talagang masasabi po nating may gawa niyan ay ang Espiritu ng Diyos. Kaya nga, tingnan niyo po, hindi ka ba nahihirapan kapag unforgiving ka? Hindi ka ba nabibigatan kapag may mga ilang bagay sa puso mo na talagang dahil pinanatili mo ang sama ng loob, nakatulong ba sa iyo? Hindi rin eh. Hindi po mga kapatid. Kaya nga para sa akin, ang pagpapatawad ay hindi po pabor na ibinibigay mo sa pinapatawad mo. In fact, pabor din po yan na ibinibigay mo sa sarili mo. Undeniably, napapaboran mo ang tao na nakagawa ng hindi maganda sa iyo kapag napatawad mo sila. Pero to tell you honestly, I can say, kahit na po inyong pag-isipang mabuti ito, na sa ating pong pagpapatawad, tayo mismo napapaboran natin ang ating mga sarili. Di po ba? Napapaboran din po natin ang ating mga sarili kapag tayo po ay nagpapatawad, mga kapatid. Kaya nga mahalaga na bigyang pansin po natin sa buhay po natin na talagang yung maayos na relasyon natin sa bawat isa. Mga kapatid, i-expect mo o hindi mo i-expect, mangyayari at mangyayari na meron pong mga tao na makagagawa ng ikasasakit mo, ikasasama ng loob mo o makakaapekto sa iyo. Pero ang magandang bagay lang, kapag sa buhay mo, talagang ikinonsider natin na tayo po ay ayon sa kalooban ng Panginoon ay magpatawaran sa isa't isa. Kapag po yun pong spirito na yun
ang nangibabaw sa atin. Even in our prayer life, lalakas po tayo. Mga kapatid, mga minamahal, uulitin ko po. Hindi maitatanggi at napakaliwanag na sinabi po ng ating teksto na ang nagpahiwalay sa tao, sa Diyos. Ang nagpahiwalay ng tao sa Diyos ay ang kasamaan. Kaya it is not good na tayo po ay nag-iingat ng kasalanan sa ating mga buhay. Mga kapatid, hindi rin po mainam na tayo po'y nagkikimkim ng sama ng loob sa ating pong kapwa, lalo na po sa ating kapatiran. So, it is good na ngayong umaga, ngayong sandaling ito, sa pag-aaral po natin, makita nyo na ang sagot kung bakit nahahadlangan ng panalangin natin, yung pong klase ng espiritu meron ka sa kapwa mo, yung pong bigat ng loob na meron ka sa puso mo. Mga kapatid, hindi po healthy yan, hindi po helpful yan, therefore, it is not good na i-keep natin yan sa puso natin. So, confess our sins, mga kapatid. Diba? At dapat ho, learn to forgive. Matuto po tayong magpatawad. Ang linaw-linaw nga eh. Ang sabi po ng Biblia, magpatawad tayo kung paano pinatawad din po tayo. Sige po. Sa Ephesians chapter 4 verse 32, ano po ang sabi? And be a kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Kaya hindi pala yung hindi natin pinapatawad ang lugi. Tayo pala ang lugi kapag kami unforgiving spirit tayo. Bakit? Hadlang pala yan sa panalangin eh. Nakakasagabal pala yan sa ating pong panalangin. Isa pala yan sa dahilan kung bakit hindi sasagutin ng Diyos ang ating panalangin. Kapag mayroon po tayong unforgiving spirit. So, remember, okay, ang tinatalakay po natin, the barriers in prayers. Ang mga kahadlangan sa ating pong mga pananalangin, sa ating pong mga hinihingi. Una, unconfessed sins. Pangalawa po, unforgiving spirit. Eto, pangatlo po, yung pong useless seeking. Diba? Yung walang kakwenta-kwentang hinahanap po natin. Magpe-pray tayo, yung mga hinihingi natin, useless. Diba? I mean, hindi kalooban ng Panginoon. Ginamit ko po yung puntos na ito doon sa concept na you ask amiss. Sablay, walang kakwenta-kwenta. Walang, hindi kalooban ng Diyos. Yun po ang isang bagay. Ang sabi po, ask, and it shall be given you. Seek, and you shall find. Knock, and it shall be open unto you. Pero bakit sa James chapter 4, ang sabi po, ye ask and receive not, because ye ask amiss, that you may consume it upon your lust. So makikita nyo na meron po palang mga useless na hinahanap natin. Yung mga useless na prayer natin. So dapat ang prayer natin guided. Dapat ang prayer natin godly. Dapat ang prayer natin God-glorifying. Diba? Yes. Ang prayer natin, kailangan po guided. Yun po yung concept at ang idea ng 1 John chapter 5. Kabisaduhin nyo po ito. Itatak nyo po sa isip nyo ito para hindi po nangyayari na naghahanap tayo ng mga ituturo kapag hindi po nasasagot ang panalangin natin. Even to the point na magtatampo tayo sa Diyos. It is only because hindi mo naiintindihan na walang, kung humihingi ka at hinahanap mo sa Diyos yung mga walang kakwenta-kwenta. Importante po ito, mga kapatid. Pakinggan nyo po ito. Matuto po tayo dito. Ang talata na sinasabi ko na maganda, na ma-memorize natin, maunawaan natin, panghawakan natin, 1 John 5:14. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. Ngayon, lumalim tayo ng konti. Diba? Paano ba tayo makakapanalangin na tiyak natin na kalooban ng Diyos? Diba? How you and I can pray na meron tayong katiyakan na kalooban ng Diyos. Kasi yun ang sabi. And this is the confidence.
Minsan kasi, yung pong naririnig natin, oy, alam mo, pagka nag-pray ka, ariin mo na, tinanggap mo na, tatanggapin mo yan, tiyak yan. So, yun po yung nasa Mark 11:24. Pero syempre, dapat maintindihan po natin na ang Mark 11:24 ay hindi po pwedeng i-claim ng lahat. Dahil maliwanag naman po yun, na yun po ay i-claim lang ng mga talagang may pananampalataya sa Diyos. Kaya nga sabi ko po, ang prayer hindi pagbabakasakali. Ang prayer ay kumpiyansa na may Diyos na sumasagot. Importante po lagi yan, mga kapatid. Manonotice nyo po, sa aking pag-share, ang madalas na nagagamit ko po, importante. Importante po na ito ay inyong malaman. Importante po na ang Kristiyano dapat ganito. Kasi ang emphasis po natin lagi, salita ng Diyos. At pagka ito salita ng Diyos, importante po na pakinggan natin at i-apply po natin. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. Tingnan niyo po ho, ang tinutuntungan ng confidence natin, kung nagpe-pray tayo na nasa kalooban ng Diyos. Kaya ito po yung maliwanag na sagot. Doon po sa James chapter 4, ye ask and receive not because ye ask amiss, that you may consume it upon your lust. Meaning to say, one of the reasons, sabi ko nga, barricades po ito kasama sa mga barricades na sa ating pananalangin po ito Kaya nga ang title natin, The Barriers in Prayer. Yung pong barrier sa mga pananalangin po natin, mga kapatid. Yung pong useless seeking, useless asking. Ibig sabihin, yung panalangin na labas sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga, ang ganda ng 1 John 5:14, and this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, yun po, halos yung mga words doon, ang sasarap bigyan ng emphasis That if we ask anything, meaning, walang problema, kahit ano ang hilingin mo, pero dapat nakatuntong doon sa according to His will. Ayon sa kanyang kalooban. Therefore, we need to be guided in our prayer. Diyan ngayon papasok yung concept na sabi ko medyo lumalim tayo sa pag-uugnay ng malinaw na sinasabi ng salita ng Panginoon. Diyan ngayon pumapasok yung concept at idea ng Romans 8 and verse number 26. Sa Romans chapter 8, verse number 26, alam niyo po yung konteksto niyan, di ba? Nasa verse number 14, verse number 15, niliwanag sa atin na tayo po, dahil sa Spiritong nasa sa atin, tayo ay anak na ng Diyos. At syempre, kung anak ka, pag magpe-pray ka, ama namin di ba? Ibig sabihin, that is a God-given privilege that being one of His children, you can ask, you can pray. Di ba? Yun po yun. Okay, bago natin bigyan ng diin po ang verse number 26 ng Romans chapter 8, pansinin niyo muna po yung sabi ng verses 14 and 15. Ang sabi po, but as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. For ye have not received the spirit of bondage again to fear. Listen to this. But ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. So yun po yun. Dahil sa Spiritong nasa sa atin, anak na po tayo ng Diyos. We can cry to Him, Abba, Father. Kaya alam po, sa usapan ng prayer, niliwanag po, sa Romans 8:26, we need to be guided. Why? Sapagkat tayo raw po hindi marunong mag-pray ng nararapat. Likewise, the Spirit helpeth our infirmity. Sabi niya gano'n. Nililinaw po ng talata. Diba? Helpeth us in our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought. Kundi yung Espiritu rin po ang siyang gumagabay sa atin. Kaya nga prayer in the Spirit is very important. Meaning, guided prayer po yun. Guided prayer. Tapos, hindi dapat sablay. Ye ask and receive not because ye ask amiss, that you may consume it upon your lust. Ibig sabihin, pangkatawan pala, panglayaw pala. Hindi godly. So kaya kailangan sa prayer natin, guided, kailangan sa prayer natin, mga kapatid, godly, at kailangan sa prayer natin, glorifying. God glorifying. Ibig sabihin, malulugod ang Diyos. Mga Kristiyano, katuwaan po ng Diyos na pagpalain po tayo. Kagalakan po ng Panginoon na ibigay kung ano po ang hinihingi natin. It is just that we need to be guided in our prayer and at the same time be godly
Sapagkat ang dapat goal ng prayer natin is to magnify and to glorify God. Tingnan nyo po, sa Biblia po, aralin nyo yung mga kwento. Sino po ba mga naaalala nyo? Kapag pinag-uusapan natin ng prayer, anong kwento sa Old Testament o sinong tauhan sa Old Testament ang naaalala po natin? Ang isa po sa prominent na taong maiisip natin, na Bible character na maiisip natin pag pinag-usapan ng prayer, si Elijah. Diba? Ito po yung nakipagtunggali po siya sa mga propeta po ni Baal. At doon po sa kanilang naging battle, spiritual battle po yan. At ang pinag-uusapan, yung pagtawag, sino ang Diyos na makikinig. Mga kapatid, mga minamahal, na patunayan ni Elijah na ang Diyos niya ang buhay, ang Diyos niya ang tunay, sapagkat ang Diyos niya ang nakikinig sa panalangin. So dito po, ang gusto kong sabihin, maganda na atin pong maunawaan na sa usapan ng prayer, huwag tayong hahanap ng mga bagay na walang kakwenta-kwenta. When we say useless seeking, yung hindi naman yun ang dapat hanapin, hindi yun ang dapat hingin, hindi yun ang dapat ipanalangin. Kaya pala, hindi sinagot eh. You ask me, sablay ang hinihingi natin. And then, for pleasure, hindi for the glory of God. So, malaking factor po ito sa ating pong malakas na buhay pananalangin. Sapagkat sabi ko nga, ang motivation ng psalmist, kaya siya pray ng pray, sapagkat napatunayan niya na ang Diyos ay nakikinig sa panalangin. I hope and I pray na sa tinatalakay po natin, medyo napaalalahanan tayo. Medyo tayo po ay magkaroon ng tinatawag nating katapatan ng puso, na talagang sinagot ng Diyos ang aking pong tanong, bakit ba hindi sinasagot ng Diyos ang aking panalangin? Marahil, you are regarding iniquity in your heart because unconfessed sin is one of the barriers sa ating pong pananalangin. Unsettled and unconfessed sins. Bakit ba kailangan panatilihin natin yan? Samantalang meron naman pong kumpisal sa Diyos, di po ba? Yung confessal na ginagamit ko, confession po kasi yan eh. Ang confession po sa Diyos, directly to God, mga kapatid. Yung idea po ng confession falls one to another, ito po yung kung meron tayong mga tao na baka po pwedeng iayos natin yung hindi ayos sa atin sa kanila, yun po yun. Pero yung pangkalahatan sa usapang kasalanan, ang confession, hindi sa kung kani-kanino, ang confession sa Diyos. Ang sabi ng 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, we better confess and settle our sins before the Lord for us to enjoy our prayer life, for us to have an assurance and that confidence that God will answer our prayer. It is always good to somehow make sure na settle tayo. Diba? That we have settled already ang mga hindi maganda sa buhay po natin. Unforgiving spirit is one of the barriers. Diba? Hirap ka din naman eh. Ang sama ng loob mo, nabibigatan ka rin naman, hindi ka makatulog, hindi ka mapakali, nilalamon ka ng galit mo. Magpatawad po tayo. Dahil tayo rin ang lugi sa hindi natin pagpapatawad. And then, mga kapatid, mga minamahal, useless seeking, useless prayer. Ibig sabihin, useless asking. Humihingi ka, wala namang kakwenta-kwenta yung hinihingi po natin. Walang malinaw na purpose. Kaya ang paalala, be guided, be godly, and make sure that our prayer, diba, yung ating request, makago-glorify sa ating Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, umaasa po ako na tayo po'y napagpalang tunay sa mensahe. Marami po, malawak po ang usapin tungkol sa panalangin. Ang dami po, di ba? Worldly pleasures, wicked pride, di ba? So, yun po yung mga po pwedeng mga bahagi pa na nakakahadlang. So, ngayong sandaling ito, malinaw po, di po ba? Na didisenyo ng Diyos ang prayer at ito'y privilege na ibinigay sa kanyang mga anak na ang assurance po, ask and it shall be given you, seek and ye shall find, knock and it shall be open unto you. Very definite, very assuring, pero how come na may mga hindi nasasagot?
sa ating pong panalangin. Sabi niya, humingi ka, bibigyan ka, humanap ka, makakasumpong ka, kumatok ka, pagbubuksan ka. Pero bakit nararanasan natin na ang ating pong panalangin ay tila hindi nangyayari? Kaya nga sabi ko sa introduction natin, touch His heart. Trust His hand. Trust His hearing. Ating pong hipuin, kilusin ang puso ng Diyos sa panalangin. Ating pong pagtiwalaan ang hindi maiksing kamay ng Diyos sa ating panalangin. At ating paniwalaan ang pakikinig ng Diyos. Pagtiwalaan ang pakikinig ng Diyos sa ating panalangin. Mga kapatid, mga minamahal, muli po kagalakan ng aking puso na makapagministeryo po sa inyo. And I hope na nakapagministeryo po ako talaga sa inyo at naging pagpapala ang aral na ito, ang mensaheng ito na ating napakinggan. Mga kapatid, malinaw po, unsettled sins, unforgiving spirit, and useless seeking. Mga hadlang po yan. Mga barriers po yan sa ating pong pananalangin. So make sure na sa prayer natin, may gabay ng Diyos. Na sa prayer natin, ito po'y maka-Diyos at makaluluwalhati sa Diyos. Talata na magandang kabisaduhin po natin, 1 John 5:14, and this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. Purihin po ang dakilang pangalan ng ating Panginoon. Manalangin po tayo. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa kaliwanagan mula po sa kasulatan. Salamat po sa iyong katuruan, and thank you for reminding us this morning. Lord, napakahalaga po ng prayer na kung saan hindi po namin ito dapat mabaliwala at ito po ay dapat magamit po namin ng makabuluhan ayon sa iyong disenyo, ayon sa iyong kalooban, higit lalo ayon at para sa iyong kapurihan. I pray, O Father, na sa message na ito, ang bawat isa po ay magsilago at magsitibay sa aming buhay pananalangin. Muli po sa iyo ang kapurihan, gabayan mo po ang araw na ito para sa bawat isa at bigyan mo rin po ng masarap na pahinga ang mga kapatiran po namin na sa ibang bansa. Sa iyo ang kapurihan, o aming Diyos. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.